Sabay na itala ang pinakamabagal na paglago ng ekonomiya mula po nang matapos ang pandemya. Sa datos nga po ng PSA, bumagal lalo sa 2.8% ang economic growth ng Pilipinas sa unang 3 buwan ng taon. Mula yan sa 3% ng GDP growth noong huling quarter ng 2025. Pinabagal lalo po ng sigalot sa gitnang silangan ang ekonomiya ng Pilipinas na hindi pa nga po nakaka-recover dahil nga sa epekto po ng flood control scandal noong pong nagdaang taon. Maalala pong bumagal ang infrastructure spending dahil sa kinakailangan pong maghigpit ng pamahalaan sa paglalabas po ng pondo dahil nga sa talamak na pagnanakaw. Hindi pa man ho nakakabawi ang Pilipinas ay pumutok po bigla ang gera sa Iran. Nalabis po nakakaapekto ngayon sa presyo po at supply ng produktong petrolyo. Tinataya namang magkakaroon ng rollback sa presyo po yan ng diesel habang nagbabadya namang tumaas. Aray ko po ang presyo ng gasolina sa susunod na buwan. Base sa unang 3 araw po ng trading, bumaba ng higit 5 piso kada litro ang presyo ng diesel. Habang natabasa naman po ng higit 6 na piso ang kada litro ng kerosene. Samantala umakya naman po ng 2 piso ang presyo ng gasolina. Inaasahang bababa pa sa mga natitirang araw ng trading ang diesel at kerosene. Habang tinatayang tataas pa ang presyo ng gasolina dahil naman sa tumataas na demand. At ipinaliwanag mo naman ng DOE kung ang pagtatakda ng minimum na halaga po ng rollback sa halaga po ng produktong petrolyo at maximum na oil price hike. Sa programang ito, ipinaliwanag po ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na kailangan pa rin po ng mga oil company na sumabay sa galawan ng pandaigdigang presyo ng krudo. Yan daw po'y para nga mapanatili ang kapasidad ng mga kumpanya na mag-angkat pa rin po ng langis at mapanatili ang buffer ng bansa. Idiniin po ni Abad na kailangan pong balansehin ng DOE at mga oil company ang presyo po ng langis pati na ang supply nito. Pinanindigan ng mga oil company dati na cost recovery, price cost recovery method. Kaya talagang binantayan na yan ng DOE na kung anong computation nyo sa pagtaas, dapat ganun na ganun din ang computation nyo sa pagbaba. Kasi ang ayaw natin, mabilis tumaas, ika nga, mabagal naman bumaba. At nabanggit din po kahapon ni Director Abad sa aming pong panayam ni DJ Chacha na nung una pong sila po ang nagdesisyon dito po sa presyuhan, meron muna pong sinasabing konsultasyon sa mga oil companies pero hindi na daw kailangan ngayon yan kasi alangan namang kapag tumutol sila, magbabago sila ng komputasyon. Wala naman na daw pong tumututol sa ngayon, so far. Nung mga nauna lang, kasi natatandaan nyo, nagkaroon ng 25 pesos, di ba, na rollback. Ngayon Yes. naman painot-inot na lang. Pero Opo. ito mga kapatid, Yung nga po ang tinig ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. naku po, lumobo, kapit mga kapatid. Paghahati-hatian po natin ito, lumobo nga po ang utang ng Pilipinas sa 18.49 trillion pesos. Abang ambagan pala natin dito ay na-compute na 106,000 pesos po tayong lahat dito, ha? Nasa 1.8% o 328 bilyong piso ang nadagdag dito mula po noong buwan ng Pebrero. Lumaki raw ang halagang nadagdag dahil po sa patuloy na paghina ng piso. Maalalang humina po ng higit 3 piso ang halaga ng piso kontra US dollar nito lamang Marso. Posible ho namang umakyat ulit ang singil ng Meralco sa kuryente ngayong buwan. Paliwanag po ng Meralco iyan dahil sa paghina pa rin po ng piso kontra dolyar at sigalot sa gitnang silangan. Tumaas din daw po ang presyo po ng kuryente sa spot market at ng mga supplier. Umakyat din daw po ang presyo po ng generation charge dahil nga po sa mas mataas ang demand ngayong tag-init. Sa kabila niyan, tiniyak po ng Meralco na susunod ito sa kautusan ng ERC na suspindihin daw po hanggang Hulyo ang pagputol ng kuryente sa mga hindi po makapagbabayad ng kanilang kuryente. Maaari daw hong utay-utayin ang pagbabayad ng bill ng mga hindi lalagpas sa 200 kilowatt hours ang konsumo. Ito natin binabanggit, Ito girl, na yung ha? kanina. Usually kapag 200, magkano yan? Ito yung mga nasa less than 500 yung mga binabayaran nila. Ay, hindi pa rin tayo pasok kahit Opo. 2,000 piso lang ang bill nyo, Ito no? nga yung mga lifeline Oo, rates. yes. No? Sinasabi Pag less na- than 500 pesos, pwedeng utay-utayin. Actually nga, yan po yung kasama doon po sa una pa pong batas, ano, tungkol nga dito. Itong EPIRA kung saan po nagbibigay ng lifeline rates. Ibig sabihin, sustentuhan natin mga consumers yung pong mga nahihirapan magbayad. Kaya meron kaisipan ngayon, di ba dapat daw po estado na ang
magsustento po dito. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.